Kung natatandaan ho natin, we have come to learn that this entire chapter ng chapter 18 of the book of Revelation ay isang detalyadong paliwanag tungkol kung ano po ang magiging kahihinatnan ng mga taong hindi nagsisi, particularly yung mga taong dito na nabanggit po sa lungsod ng Babylonia, kung saan ang nilalarawan po nito ay all the world empires na hindi nagpasakop kay Kristo o sa kanyang ebanghelyo. Ayon po sa banal na kasulatan, dito ho natin makikita that sa araw ng paghuhukom, wala na po yung tinatawag na siyahan, wala na po tinatawag yung kagalakan, kundi puro kalungkutan ang nabanggit po dito. And we've also come to learn that there are two types of singing that is occurring here. Una, sa mga tao po na wala kay Kristo, puro kalungkutan ang kanilang mga inaawit. Kung tawagin po, funeral lament or dirge ang kanilang inaawit. Because they have come to see that destruction has now befallen upon them. Subalit, kung babasahin po natin ang talatang 20, meron naman mga umaawit na hindi kalungkutan ang lumalabas po sa kanilang mga bibig. Verse 20. Kaya kayong lahat na nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. So we have come to learn, mga kapatid, that those who are not in Christ will have a funeral lament. But those who are in Christ, sabi po dito, inutusan tayo ng banal na kasulatan, including with all the heavens and the heavenly hosts thereof, na tayo po ay magdiwang, tayo po ay matuwa. Bakit ho? Dahil dumating na ang makatarungang paghatol ng Diyos sa lungsod na ito. Ngayon sa mga babasahin po natin dito sa talatang 21 hanggang sa katapusan are the few last passages na magtatapos po ng ating pag-aaral in this chapter. Kaya kung sisimulan po natin dito sa talatang 21, ang sabi po ng Biblia is that there is another angel na biglang lumitaw. Pagkatapos, may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasinlaki ng malaking gilingan at inihagis sa dagat. Now, there are three things that we can point out just in that verse alone. Strong angel, kasi yun ang nakalagay, strong angel. And then it says, stone as a millstone, which means hindi po siya literal, kundi hinahalintulad po ang batong ito sa isang malaking bato na parang batong gilingan. And then it mentions lastly kung saan ibinato yung gilingan na yan, and that is in the sea. Now, usually, when you read the book of Revelation, marami po talaga mga anghel. May mga anghel po na lumilipad sa himpapawid na nangangaral ng ebanghelyo, which you find in Revelation 14. And then may mga anghel that are acting or functioning bilang mga messengers sa mga 7 iglesia in chapters 2 and 3. Pero may mga anghel din that perhaps may be a reference to Christ, kung saan nabasa po natin yan in chapter 10. Pero dito, it is most likely an angel who is a messenger of God na ipinadala ng Diyos para mai-execute ang kanyang hatol laban sa lungsod na ito. So we can say that this angel, in light of chapter 5, verse 2, in light of chapter 10, verse 1, ay isa sa mga ilang anghel na ginagamit po ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin o kalooban. Which in this case, ang purpose po ng anghel in this chapter is to execute the judgment of God laban sa mga hindi mananampalataya. Pero ang tanong po dito, paano? Sa pamagitan po ng paghagis ng bato na hinalintulad sa isang batong gilingan na hinagis po sa dagat. Now, it's interesting kasi kapag sinabi po millstone, ano po ba ang itsura po niyan?
Now, I was thinking about this earlier, and the only closest analogy that I can think of, mga kapatid, ay isang pinya that is cut open. Kapag tinignan niyo po ang isang pinya and you cut it into circular pieces, yung itsura po niya is similar to a millstone. Halimbawa, ang millstone, ganito po ang kanyang itsura. And then it has that little hole in the middle, and then it has these crater-like structures or lines that is circling around that stone. Yan po ang kanyang itsura. At hindi lang po yan, mga kapatid, sa Biblia. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo that kung ikaw ang naging dahilan kung bakit natisod ang mga Kristiyanong ito, it is much more better to what? To tie your neck with a millstone at ihagis sa dagat. Dahil ang nilalarawan po ng millstone in the ancient times ay hindi lang po has something to do with laboring, kundi kapag ito po ay was wrapped around your neck, talagang this guaranteed fatality. Talagang sa sobrang bigat po nito, there is no going back. So ngayon kung i-apply po natin in this imagery na ating binasa, anong ibig sabihin po niyan? Bakit millstone? Because millstones were heavy. Millstones, mga kapatid, kapag hinagis ho ito, there's no way of getting it back. Nang ibig sabihin, ang execution po ng anghel para sa layunin ng Diyos in judgment is irreversible. In other words, kapag nagbitaw ang Diyos ng isang decree na hahatulan po niya ang mga hindi mananampalataya, wala nang balikan ho ito. This is guaranteed to happen. But the next question you want to ask is, sa lahat ng pwedeng i-cast ng anghel, yung millstone, bakit sa dagat? Why not on the earth? Kagaya po ng mga ilang kabanata na binasa po natin na Revelation, hinagis po sa mga damo at nasunog yung mga damo. Hinagis po sa mga ilog at naging dugo ang mga ilog. Pero dito, it is the sea. Ano po ba ang nilalarawan ng sea in the book of Revelation? Well, depende po sa konteksto, pero sa isang negatibong pananaw, if you turn with me in chapter 12 and chapter 13, here, dito muna po tayo sa chapter 12, talatang 18, chapter 12, verse 18. At may mapapansin ho tayo. Chapter 12, verse 18 ng Revelation. Sabi po ng Biblia, at tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. The dragon stood on the shore of the sea. So nasaan po ang dragon? Satan is right beside or on top of the sea shore. Pagdating sa Kapitulo 13, verse 1, pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. So saan po nanggaling o saan lilitaw itong tinatawag na halimaw that perhaps is a reference to the Antichrist? Mula sa dagat. So what does Satan have in common dun sa halimaw? They are both connected saan? Sa dagat. And what is even more fascinating, kung babasahin po natin ang chapter 21 ng Revelation, may mapapansin po tayo. Revelation chapter 21, talatang 1. Revelation chapter 21, verse 1. Sabi ho dito, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Or in English, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Now may mga ilang katanungan ho dito na napakinggan ko ho noon, and that was, Pastor, pagdating po ba sa bagong langit at bagong lupa, does that mean itong bagong lupa that we are one day going to live on, wala na talagang dagat?
Kasi nakalagay dito, naglaho rin ang dagat, nawala bigla ang dagat doon sa bagong langit at bagong lupa. Ayon po sa paggamit ng salitang dagat sa aklat, depende again sa konteksto, in the negative sense, kapag sinabi po dagat, ang representation po o ang nilalarawan po nito is evil and chaos. Ngayon, saan po nakatayo ang dragon? Saan po nakatayo si Satanas in chapter 12? Sa dagat. Which means naghahari siya over and with evil and chaos. Saan po lumitaw ang halimaw? From evil and chaos. At bakit po in-specify ng maigi ni John in Revelation 21 that ang mawawala po sa bagong langit at lupa ay ang dagat? Bakit hindi na lang po yung damo? O mga bundok? O mga puno? Because ang madalas na ginagamit po in connection with evil sa Revelation ay ang dagat. Yan po yung internal na ebidensya in Revelation. But what is interesting is that kung pag-aaralan po natin in the Old Testament, kung ano po yung nilalarawan ng dagat, especially in extra-biblical literature sa ancient Near East, ang dagat po is always connected with evil, even in the Old Testament and ancient Near East. Kagaya po nito in the book of Job, especially in chapter 41 and 42. Sino po ang inilarawan po ng Diyos sa mga taong mapagmataas? Leviathan. At saan po nakatira ang Leviathan? Sa dagat. And it represents evil. So ngayon, ang ibig sabihin po nito, now that we've come to understand what it means, is that God's judgments, pamagitan po ng anghel, sa pagtapon po niya ng batong ito sa dagat, is another way of saying, dumating na ang paghato ng Diyos against evil and all that it entails. But you don't want to just stop here because you want to go ask the question, bakit nga po ba millstone? Ano po bang nilalarawan po niyan? Well, we've come to learn destruction, irreversible judgment, pero meron din po siyang kaugnayan sa lumang tipan. Kung babasahin po natin ang Jeremiah chapter 51. Jeremiah 51. At dito po tayo sa talatang 63 and 64. Jeremiah chapter 51 verses 63 and 64. Tignan nyo ho ha. Sabi ho dito, pagkabasa mo nito, talian mo ito ng bato at ihagi sa ilog ng Euphrates. At sabihin mo, ganyan ang mangyayari sa Babylonia. Lulubog ito at hindi nalilitaw dahil sa mga kapahamakang ipinararanas ng Panginoon sa kanya. Mamamatay ang mga mamamayan niya. Ito ang katapusan ng mensahe ni Jeremias. Sa wikang English, when you finish reading the scroll, tie a stone to it and throw it into the Euphrates. Then say, so will Babylon sink to rise no more because of the disaster I will bring on her, and her people will fall. The words of Jeremiah end here. Now, dito humuhugot po ang revelation. Ang pinagkaiba nga lang is that sa Jeremiah, hindi millstone ang ginamit, kundi bato lang. At ang pinagkaiba po ng dalawa is that sa Jeremiah, ang bato ay nakatali ho saan? Sa scroll. Well, ano po ba ang nilalaman ng scroll? Yung decree ng Diyos kung ano ang mangyayari sa Babylonia. Nang ibig sabihin, once Jeremiah is done with that scroll, kung saan ang nilalaman po ng scroll po na yon ay yung judgment ng Diyos, itatali po yung scroll sa bato at iahagis po sa ilog. Na bakit po ihahagis yung scroll sa ilog is because, kagaya nga na nabanggit po in Revelation, meron po itong nilalarawan. Once a stone is tossed into the sea, in Revelation,
Hindi na po pwede bumalik po yan. Ganyan din po ang salita ng Diyos sa judgment. Kapag inutos ng Diyos na ang Babylonia o yung mga hindi mananampalataya ay kanyang hahatulan and there is no way of escape, talagang it is irreversible. Because every word that God decrees mula sa kanyang bibig ay hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. It is going to always come back accomplishing what it was intended to do. So dito, humugot po ang revelation from Jeremiah, and in Jeremiah, sino po ang object of God's judgment? Babylonia. So kitang-kita ho natin mga kapatid kung paano po humugot ang revelation from Jeremiah. Ngayon kung babalikan po natin ang Revelation chapter 18, ipagpatuloy po natin ang basa in verse 22. Verse 22. Hindi na maririnig ang mga pagtugtog ng alpa, plauta, at trumpeta, at ang tinig ng mga awit. Hindi na makikita roon ang mahusay na mga manggagawa na anumang uri ng gawain, at hindi na rin maririnig ang ingay ng mga gilingan. Now, may mga nabanggit po dito that para ho sa atin, like, what? What does that even mean? Well, una, ang binanggit po dito, hindi na po maririnig ang pagtugtog ng alpa, plauta, at trumpeta. Anong ibig sabihin po nun? Evil is being celebrated by evil people. Pero sa araw ng paghuhukom, wala nang celebration na maririnig sa mga ito dahil hinatulan na po sila ng Diyos. At buot pa ho dito mga kapatid, the reason why maaari na binanggit din po ni John that matitigil po yung mga tugtugin po na ito is because the last time that we see na ang tao po ay nagsasaya dahil po sa kasamaan is found in Revelation chapter 11. Kung babasahin po natin ang Revelation chapter 11, tignan po natin when was the last time nagkakaroon po ng celebration ang mundo. Now let's read here mga kapatid in verse 7. Revelation 11 verses 7 to 10. Tignan niyo ho. Sabi po dito, pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lunsod, ang lugar na pinapakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Egypto. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang bangkay nila ay panonorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng 2 propeta. Magdiriwang sila at magbibigay ng mga regalo dahil namatay na ang 2 iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. So the last time that we saw that there was a celebration, mga kapatid, sa mundo is when what occurred? Nung pinatay po nila ang mga Kristiyano dito sa mundo. Pero sa araw ng paghuhukom, wala na pong isa-celebrate ang mga ito. Bakit po? Because destruction has now come upon them. Pero hindi lang po natatapos ho dyan. The reason why binanggit po na Revelation na titigil po na mapakinggan yung pagtunog ng mga plauta, trompeta, and all these sounds, may pinaghugutan po ito sa mga ilang teksto sa Lumang Tipan. Unang-una, kung babasahin po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 24. Basahin po natin ang Isaiah chapter 24, talatang 7, pababa. Isaiah chapter 24. And you will see kung saan po humugot ang revelation po dito. Isaiah chapter 24, talatang 7, pababa.
Isaiah 24 verses 7 and following. Tignan niyo po ang nakalagay po dito mga kapatid. Sabi ho, malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamborin at alpa at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pag-iinuman at ang inumin ay magiging mapait. Now, bakit po ito nasabi sa Isaiah 24? Dahil ang konteksto po ng Isaiah 24 ay tumutukoy po sa apocalyptic judgment ng Diyos sa mga masasama dito sa mundo. At in-apply po ito sa Revelation 18. Pero hindi lang po natatapos diyan. Maging sa Jeremiah chapter 25, kung ating po babasahin. Jeremiah 25, talata 9. Tungkol naman po sa Babylon. Jeremiah 25 verses 9 and following. Tignan niyo ho. Jeremias 25, talata 9 hanggang 10. Ipapasalakay ko kayo sa mga sundalong galing sa hilaga na pinangungunuhan ng lingkod kong si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Lulusubin niya ang lupaing ito at ang mga mamamayan nito, pati ang lahat ng bansa sa palibot nito. Lilipulin ko kayo ng lubusan at masisindak ang mga tao sa sinapit ninyo. At kukutsain kayo ng iba dahil mananatili kayong giba hanggang panahon. Mawawala ang pagkakatuwaan at pagsasaya ninyo. Hindi na rin mapapakinggan ang pagsasaya ng mga bagong kasal. Now, anong ibig sabihin po nun? It means that dahil po tumalikod ang mga Israelita sa Diyos, ano po ang naging paghatol ng Diyos sa kanila? He is going to use Nebuchadnezzar, who is the king of Babylon, at sila po ay magiging bihag for ilan years? 7 years. And the reason why mawawala po ang celebration sa mga Israelita is because they are taken into exile. And the reason why hindi magsasaya ang mga bagong kasal is because some of them are raped, some of them are killed, some of them are separated from their loved ones sa exile. So in-apply po ito sa Revelation, maging yung mga bagong kasal, wala nang celebration sa araw na yon. Nang ibig sabihin, hindi literal na magkakaroon po ng wedding sa araw ng paghuhukom, but rather, the metaphor here is, there's just simply no celebration, kundi weeping and gnashing of teeth sa panahon po na yon. There's nothing but sorrow sa araw ng paghuhukom. Lastly, mga kapatid, kung babasahin po natin, in chapter 26, verse 13 ng Jeremiah, chapter 26, verse 13 and 14. Jeremiah, Ezekiel pala, Ezekiel 26, not Jeremiah, I'm sorry. Ezekiel 26, talatang 13 hanggang 14. Ezekiel 26, verses 13 and following. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Tungkol naman sa Tyre. Patitigilin ko ang mga awitan ninyo at ang pagtugtog ng alpa. Ang lugar ninyo ay gagawin kong isang malapad na bato at magiging tuyuan na lang ng lambat na mga mangingisda. Hindi na maitatayong muli ang lungsod ninyo. Mangyayari ito dahil ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. So, we've read Isaiah, mawawala po ang mga tugtugan. We've read Jeremiah, mawawala po ang celebration ng mga bagong kasal. We've also read Ezekiel, mawawala ang mga tugtugin. Bakit po? Because they all have one thing in common. Judgment on the earth, judgment on the nations, judgment on Babylon. Na ginamit po ito ng Revelation, all three texts,
para lang po ipresenta ho sa atin kung ano ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Every nation, every person na hindi sumampalatay kay Kristo, punong-puno ng kalungkutan ang aabutin po nila sa araw ng paghuhukom. Kaya may mga tao ho na nagsasabi, nababasa ko nga po ito sa mga ilang komento on social media, tuwing may mga nangangaral o tuwing may mga video o tuwing may mga pictures na pinopost po ng mga Kristiyano tungkol po sa impyerno, ang nababasa ko po sa mga komento ay ito. May mga pilosopo na sinasabi, guys, huwag tayong maniwala dyan. At kung maniniwala tayo, well, kita-kita na lang tayo sa impyerno. Tapos nagtatawanan pa. Yan yung mga tao na itinuturing po nila ang kanilang mga sarili, sobrang talino. Nakala po nila, napakarunong na ho nila. Napakatapang na po nila. Pero pagdating sa araw ng paghuhukom, walang magtatapang-tapangan po doon. Walang magmamataas ho doon. Bakit ho? Dahil kitang-kita ho natin mga kapatid, mawawala ang lahat ng kasiyahan ng mga tao dito sa mundo dahil sa araw ng paghuhukom, God will remove them completely. At ihahagis po sila sa lawang apoy. No wonder why sinabi po ng ating Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? You know, kapag sinabi po, gaining the whole world, hindi lang po ito tumutukoy lamang sa naabot ko ito, naabot ko yan. But the meaning of gaining the whole world, kasama po dito is, masaya ka sa mundo. You're gaining your joy dito sa mundo. You're gaining your happiness dito sa mundo. Pero ang kapalit naman ng happiness dito sa mundo, mawawala naman ang iyong kaluluwa. Nang ibig sabihin, you will lose your eternal soul. Bakit po? Because you have exchanged it for temporal joy, na hindi naman talaga joy sa harapan ng Diyos. At makikita ho natin mamaya kung lolobin ng Diyos that the reason why marami mga tao that are having false joy sa mundo, akala po nila it's true joy, pero dinaya po sila ng kaaway. And we will see that mamaya. Now, when we get to verse 23, mga kapatid, of Revelation 18, verse 23, sabi ho dito, magiging madilim roon, dahil wala ng ilaw kahit isa. Wala na ring masayang tinig ng bagong kasal na mapapakinggan. Mangyayari ito sa kanya dahil ang mga negosyante niya ay masyadong mapagmataas at dinaya nila ang lahat sa pamagitan ng pangkukulam. Now, ano po yung mapapasin po natin sa verse 23 sa araw ng paghuhukom? Wala na pong ilaw doon. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ng ating Panginoon in the Gospels? Sa araw ng paghuhukom, kapag hinatulan na po yung mga tamad, masasama, ang sabi ho doon, ihahagis po yung tamad na alipin into outer darkness, where there's weeping and gnashing of teeth. At ano po ang ibig sabihin ng outer darkness po? It's another way of saying, kung wala ang Diyos who is light, then the only realm na mapupuntahan ng mga tao na ayaw po sa Diyos ng liwanag is darkness. But we've also come to learn that darkness minsan in the Bible, or rather madalas, in its right context, ay tumutukoy po sa chaos, the realm of evil. Nang ibig sabihin, kapag hinagis na po ang mga tao in outer darkness, the only thing that they will ever encounter, mga kapatid, ay puro chaos and evil. No wonder why there is weeping. No wonder why nagdadalmahati ang mga taong ito sa araw ng paghuhukom. Because kung nasaan po ang kadiliman, wala doon ang kabutihan o biyaya ng Diyos. Na bakit ko po sinabi, wala doon ang kabutihan at biyaya ng Diyos? Bakit hindi na lang po sabihin, wala po doon ang presensya ng Diyos? Kasi mali ho yun. Ang presensya ng Diyos ay nasa impyerno. Ang presensya ng Diyos ay nasa langit din. Anong ibig sabihin nun?
It means, kapag sinabi po natin ang presensya ng Diyos ay nasa impyerno, sa anong anyo? Sa anyo ng galit. Pero kapag ang presensya ng Diyos ay nasa langit, sa anong anyo naman po yun? Kagalakan, kapayapaan, kabutihan, at biyaya. So to say that when you're in hell, God's presence is not there is wrong. Kasi napakaraming talata sa Biblia na nagsasabi that on the final day, ihahagis ang mga tao sa galit ng Diyos. E nasaan po ba ang galit ng Diyos? It's in hell. It's in the lake of fire. Hinalintulad nga po ang Diyos sa isang apoy that is unquenchable. So even in hell, even in the lake of fire, naroon din ang presensya ng Diyos. But it's not in goodness. It is not in mercy or grace, but in wrath. Yun ang mangyayari po sa mga tao sa araw ng paghuhukom. So when you think about the question of salvation, mga kapatid, kung tayo po ay nagbabahagi at kung loloobin po ng Diyos na tayo po ay makapagsalita sa mga taong nakakasalubong ho natin, what type of presence do you want to be in on that day? In the presence of God's wrath or in the presence of God's salvation and grace? And how we respond kay Hesus Kristo will determine kung ano presensya ang mararanasan ng mga tao sa araw ng paghuhukom. The presence ng galit ng Diyos o yung presensya ng kanyang kabutihan. And we must not also misunderstand this. Ang presensya ng Diyos ay hindi nahahati. Kasi ang presensya ng Diyos is immense. It is all over. Omnipresence po ang Diyos. Nang ibig sabihin, He is everywhere at any time. So here, ang nakikita po natin mga kapatid, is that on the day of judgment, wala po ang liwanag ho doon. Pero by contrast, sa bagong langit at bagong lupa, sabi po sa atin sa Revelation, ang nagbibigay liwanag sa banal na lungsod ay si Kristo. Pero dito, walang liwanag. Nang ibig sabihin, wala roon ang kabutihan ni Kristo, kundi naroon ang galit ng tupa. The wrath of the Lamb. Now, the next thing na binanggit po dito is that mangyayari ito sa kanya dahil ang mga negosyante niya ay masyadong mapagmataas at dinaya niya ang lahat sa pamagitan ng pangkukulam. Now, yung ginamit po dito na salita in your English translation is the word sorcery. Okay? Pero sa original, ang ginamit po dito is the Greek word pharmakia. Dito po natin nakuha yung salitang pharmaceutical, pharmacy, from where we get root meanings such as drugs and etc. Pero sa panahon po na yun, mga kapatid, ang pharmakia ay hindi lang po natatapos doon sa salitang droga, at yung droga po noon is not the same as yung droga po ngayon. Hindi cocaine ang pinag-uusapan ho natin dito. Hindi bato or any of the like, but rather, yung mga binabagit po na pharmakia or sorcery po noon could also mean magic, at kung nasaan ang magic, may pandaraya, at kung nasaan po ang pandaraya, there is evil powers involved. Pero minsan, ang salitang pharmakia sa panahon po na yun ay tumutukoy sa anumang substance na nagbibigay ho sa atin ng masamang impluensya. Alak could also fall into that. Herbs can also fall into that. O yung mga inaamoy o iniinom na mga tao po noon that puts them under a evil influence ay may tuturing pharmakia. Matter of fact, mga kapatid, dahil po sa kagustuhan ng mga ito sa mga sorcery nung sinaunang panahon, kahit sa araw ng paghuhukom at kahit na hinahatulan po sila, wala silang pagsisisi pagdating sa mga bagay na ito. Basahin nga po natin in chapter 9, verse 21 ng Revelation.
chapter 9, verse 21. Basahin po natin. Chapter 9, verse 21. Tignan nyo ho. Para mas buo, itaas po natin ang base in verse 20. Verse 20 to 21. Okay? Verse 20 to 21. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyosang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Verse 21. Hindi rin sila nagsisisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, that's pharmakia, sexual na imoralidad, at pagnanakaw. Kaya yung mga katuruan na sa araw ng paghuhukom, may mga tao na magsasabi, Panginoon, nagsisisi na ho ako. Hindi biblical yun. Yung mga katuruan na nagsasabi at nagtuturo ho sa atin on television that sa araw ng paghuhukom, that may mga tao na magsasabi na, Lord, tinatanggap na kita. Hindi biblical yun. Dahil kitang-kita ho natin dito mga kapatid, kahit sa araw ng paghuhukom, ayaw pa rin po nila talikuran ang kasamaan. Nabasa na ho natin yun. Kahit nga po yung talinghaga o yung kinuwento po ng ating Panginoon sa Lucas 16, natatandaan niyo po ba yung rich ruler at yung isang mahirap na si Lazarus? Maging sa section po ng Luke 16 verse 19 pababa, wala tayong makikita ho doon that yung taong hinagis sa impyerno ay nagsisi. Wala. You will not find it. Ang nakalagay lang po doon, nagyabang siya, siya pa ang nagtuturo kay Abraham, at sinasabi niya, please put water in my tongue, pero walang nagkasala ako sa Diyos. Walang ganun. Bakit po? Dahil ang pribileyo para magsisi ay ibinigay sa mga pinili ng Diyos. Hindi po ito binigay sa mga taong hindi pinili ng Diyos. At ang lahat ng mga magsisisi ng tunay ay pinili ng Diyos. Pero may mga pagsisisi din na hindi talaga tunay na pagsisisi, kundi pagsisisi sa sarili, Judas Iscariot. Pagsisisi dahil hindi nila mabitawan yung mga kayamanan po nila, the young rich ruler. Worldly sorrow na kung tawagin. Pero dito, this type of repentance that is lacking sa mga ito goes to show, maging sa kamatayan, maging sa kabilang buhay, maging sa araw ng paghuhukom, they just don't love God. They hate sin. They hate God. They love their sin. So we've come to see, mga kapatid, that the reason why hahatulan po ng Diyos yung mga negosyante sa mundo, which is another way of saying yung mga taong in power, yung mga taong that benefit from this world dahil sa kasamaan, sila'y hahatulan ng Panginoon balang araw. Kaya sinabi po sa atin sa lumatipan, mga anak, huwag kang maiinggit sa mga taong masasama na yumayaman sa kasamaan. Minsan dumarating ho sa atin yung ganong klaseng pag-iisip, buti pa sila, yumayaman. Hindi naman mananampalataya yung mga yan, and yet, pinagpapala sila ng Diyos. Hindi ho natin alam kung bakit ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa po niya in all of detail. But according to Romans 2, kaya po niya ipinapakita ang kanyang kabutihan sa pagbibigay ng kayamanan sa mga masasama ay upang sila'y magsisi. So wag ho tayo maiinggit sa mga taong mayayaman dito sa mundo. Wag tayo maiinggit kung may mga tao na hindi mananampalataya, bili ng bahay, bili ng mga kotse, maraming negosyo. Wag tayo maiinggit sa ganun, mga kapatid. Dahil sabi ho dito, yung mga taong yan na dinadiyos po nila ang kanilang pera sa araw ng paghuhukom, mananagot po sila sa Diyos. Now, it's interesting kasi, mula sa mga nabasa ko, mga kapatid, yung mga negosyante na binabanggit po sa araw ng paghuhukom,
Ang sabi po dito, ang paraan ng kanilang pagyaman ay hindi pangkaraniwan. Yumayaman po sila sa pamamagitan ng mga tao dahil sa paraan ng pandaraya. And napapaisip ako, sabi ko, anong ibig sabihin po nun na sila po ay yumayaman sa pamamagitan po ng pandaraya? At ang ibig sabihin pala nun, mga kapatid, is corruption. Now, was there corruption in historical Rome? Yes. Was there corruption in the world empires that came after? Yes. Is there corruption sa ating pamahalaan? Yes. Kapag nakita ho natin ang ating bansa o kapag nakita po natin our home country, the Philippines, bakit naghihirap po ang mga tao? Corruption. Sino yumayaman? Yung mga negosyante. Those in power. And we cry and we ask God, Lord, may your justice come. Darating po yun sa araw ng paghuhukom. Sabi po ng isang mangangaral, you can pay the greatest lawyer to get you out of jail. But there is no great lawyer that you can pay to get you out of hell. Because you cannot buy your way out. You have to be bought out. And that is through Christ. So, yung mga taong dito sa mundo na nabubuhay ngayon, sa pamagitan po ng pandaraya, politicians, those who are in power, na dinadaya po yung mga tao. Wala silang kumbiksyon kahit maghirap ang mga tao. At nais po nila patayin yung mga tao kahit sila po ay walang-wala na. Para lang sila yumaman, mananagot po sila sa Panginoon. No wonder why sinabi po ni Pablo, for the love of money is the root of all evil. On that day, sila po ay mananagot. Pero hindi nangangahulugan ang ibig sabihin po ni Brother Joshua po dito that kapag yumaman ka na, kasalanan ho yun. That's not what we're saying. We're saying is that in this context, yung mga taong masasama na hindi tumanggap kay Kristo ay yumaman dahil po sa pamagitan ng pandaraya. At ang ginamit po nila, pharmakia. Lahat ng mga tulak, mananagot yan sa Panginoon. Lahat ng mga cartels, mananagot po yan sa Panginoon. Lahat ng mga gobyerno na may koneksyon sa mga tulak ay mananagot din po yan sa Panginoon. Bakit ho? Because walang makatakas sa kanyang galit. That is very clear in Scripture. Now, the last thing that we see here, mga kapatid, in verse 24 of Revelation 18, ito yung ultimate na rason kung bakit po hahatulan ang mga ito sa araw ng paghuhukom. At ang lungsod na iyon, ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Excuse me. Now, depende po kung anong klaseng komentaryo ang babasahin po ninyo, pero there is a debate amongst Christians kung ito po ba ay dapat i-interpret bilang 2 grupo o 3 grupo. Nang ibig sabihin, yung mga pinatay ng mundo ay yung mga propeta ng Diyos at mga pinabanal ng Diyos. So mga Kristiyano ho yan. And then yung binanggit po dito sa huli at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Para sa mga ibang Kristiyano, ang ibig sabihin po nung yung mga ibang tao sa mundo ay tumutukoy po bilang kabuuan o yung buod ng propeta at mga lingkod. So 2 lang grupo ang nakikita nila dito. Pero may mga ibang Kristiyano naman, 3 ang grupo na binabanggit po dito. Una, yung mga propeta, pangalawa, yung mga Kristiyano, and pangatlo, yung mga iba pang mga tao, nang ibig sabihin, may mga tao na maituturing po inosente na wala naman legal crimes na pinatay ng mga tao dito sa mundo para lang sila yumaman. Nang ibig sabihin, what about those people in different countries na pinatay ng gobyerno because they wanted something?
If we look at our history, marami po mga tao in power, pinapatay yung mga farmers para lang makuha ang kanilang land. Pinapatay po ang mga people who are for justice. Pinapatay po yung mga witnesses for justice para lang hindi po sila mabuking sa kanilang krimen. And there are such questions such as, Pastor, what about those people na pinatay who may not be Christians, who are perhaps innocent pagdating sa worldly crimes? Wala silang ginawa, but they were killed. They were assassinated because they wanted to do what is just pagdating sa system ng mundo. What about them? Well, even these guys, mga kapatid, that died, mananagot din sa Panginoon. So even though may mga tao na hindi mananampalataya na pinatay, but in the viewpoint of God, yung kanilang pagkamatay is not just kasi they were murdered. So mananagot po yung mga tao pumapatay sa mga ito. And it is quite interesting because ilang beses po binanggit in Revelation yung mga taong pinapatay ng mundo. In chapter 16, beginning at verse 6, tignan nyo ha. Chapter 16. Chapter 16, beginning at verse 6. Sabi ho dito, pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng iyong mga propeta, kaya dugo rin ang ipapainom nyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila. At narinig ko na may sumagot sa altar, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusa nyo sa mga tao. Then in chapter 17, talatang 6, inulit na naman, chapter 17, verse 6. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Namangha na makita ko siya. So dito, nakita ho natin in chapter 16, chapter 17, ilang beses na inuulit. Pinatay nito ang mga Kristiyano. Pinatay nito ang mga Kristiyano. Pero mga kapatid, did you not know that yung paghatol ng Diyos sa mga pumapatay sa mga Kristiyano is something that was already prophesied by Christ in the Gospel of Luke? Basahin po natin ang Lucas Kapitulo 11. Lucas Kapitulo 11. Talatang 47. Luke chapter 11, talatang 47. Tignan niyo po ang nakalagay. Luke chapter 11, beginning at verses 47 to 51. Tignan niyo ha. Lucas 11:47 hanggang 51. Nakakaawa kayo. Pinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propetang pinatay ng iyong mga ninuno. Kaya kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa nila. Sapagkat pinatay nila ang mga propeta at kayo naman ang nagpapaayos ng mga libingan nila. Kaya ito ang sinabi ng Diyos ayon sa karunungan niya. Magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Papatayin nila ang ilan sa mga ito at uusigin ang iba. Kaya mananagot ang henerasyong ito sa pagkamatay ng mga propeta ng Diyos mula ng likhain na mundo. Mula kay Abel hanggang kay Zacarias, pinatay sa pagitan ng altar at ng templo. Oo, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Now, I want to show you something that is powerful, mga kapatid. Because when we talk about generation, at least in the modern sense, ang isang henerasyon, give or take, is about 25 years. Yan yung mga tinatawag po in our modern day, a generation. A generation is 25 years. Okay? The next generation is another 25 years. Pero dahil po si Kristo is speaking prophetically,
Here is how the word generation is used, perhaps in the Gospels. When Jesus says generation, ang tanong po dito, ang mga Pariseo po ba nung unang dantaon, sila lang po ba ang mananagot sa Diyos? The answer is no. According to Revelation, that is clearly not the case. A generation, mga kapatid, we can say, is 81, or sabihin na po natin 80-33, sa panahon po ni Kristo, this is Christ. So ang kausap po niya dito ay yung mga Pariseo at yung mga Hudyo na pumapatay po sa mga Kristiyano. At least prophetically. Yun po ang pinahayag po niya eh. So hindi lang po tinutukoy po dito yung generation lang po from 80-30 to 33. Kundi a generation ay tumutukoy din po all the way to our present time. Nang ibig sabihin, nung sabihin po ng ating Panginoon, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Hindi lang po nalilimitahan ang parusa ng Diyos sa generation sa panahon lang ni Kristo, kundi maging sa ating kasalukuyan kung babalik na po ang ating Panginoon. Okay? So if the Lord is to come today, kung darating po ang ating Panginoon today, itong ipinangako ng Diyos na generation na hahatulan po niya in Luke 11, from here all the way through, lahat sila ang mananagot po sa Panginoon. But notice what Jesus says here. Generally speaking, from Abel hanggang sa ating kasalukuyan, kung babalik po ang Panginoon ngayon, lahat ng hindi nagsisi sa panahon ni Abel hanggang sa pagbabalik ni Kristo ay mananagot sa Diyos. Now, halimbawa lamang ho ito, kung si Cain ay hindi nagsisi, mananagot po siya sa Diyos. Kung si Nimrod ay hindi nagsisi, mananagot po siya sa Diyos. Kung si Korah, ay alam naman po natin hindi nagsisi si Korah, mananagot din po siya sa Diyos. Lahat ng mga masasama na umusig sa mga lingkod ng Diyos mula sa panahon ni Abel sa ating kasalukuyan ay mananagot sa Diyos. So in other words, what can we learn from chapter 18 of the book of Revelation? There's no good news sa mga tao wala kay Kristo. There is no celebration sa mga tao na na kay Kristo. Kapag naiisip ko po ito, mga kapatid, right now ako'y nalulungkot. Pero sinabi ng Biblia, kapag na-initiate na yung araw ng paghuhukom, matutuwa tayo sa araw na yun. Now, I want you to picture this. May mga kamag-anak ho tayo, may mga anak ho tayo na maaari hindi po mananampalataya. Ngayon, nalulungkot ho tayo. Kasi nasa atin po ang burden eh. Pero kapag dumating na po ang araw ng glorification, wala na po yung kalungkutan na yun sa atin, kundi papalitan ng Diyos yung kalungkutan po na yun ng kagalakan. Ha? Ang ibig mo sabihin, kapag hinagis yung aming mga minamahal sa buhay na hindi sumampalatay kay Kristo sa lawang apoy, magagalak ako? Yes. Yun ang sabi ng Biblia eh. Bakit ho? Hindi ka magagalak dahil sadista ka. Hindi ka nagagalak dahil tuwan-tuwa ka na nakikita mo pinapahirapan ang mga ito. Nagagalak ka dahil natupad ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon, hindi tayo natutuwa kasi wala pa sa atin ang glorification eh. Wala sa atin ang perfect nature. Ang nararamdaman natin is, kilala ko to eh. Nakasama ko to eh. Lumaki dito sa aming tahanan. Nakausap ko to. Kababayan ko to, kaibigan ko to. Pero sa araw na iyon, when we experience glorification,
matutuwa tayo. Pastor, kailangan ko ng teksto sa Biblia. Saan natin mababasa yon? Chapter 19 of Revelation. Revelation chapter 19. Para sigurado walang gawa-gawa, Revelation 19 verse 1. Saan natin mababasa na tayo po ay matutuwa dahil natupad ang kalooban ng Diyos sa pagbibigay parusa sa mga taong wala kay Kristo. Verse 1. Pagkatapos, nakarinig ako na parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos nating makapangyarihan, dahil siya ang nagligtas sa atin. Matuwid ang tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na nagpasaman sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Diyos dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Sinabi nilang muli, purihin ang Panginoon. Ang usok ng nasusunog na lungsod ay papailan lang magpakailanman. Lumuhod ang 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Sinabi nila, Amen. Purihin ang Panginoon. So, sa mga taong ligtas, kalungkutan. Sa mga taong naligtas, masaya ho sila. Hindi dahil, yehey, kami ligtas kayo, hindi. Hindi ho. Hindi dahil buti nga sa inyo. But rather, Lord, niligtas niyo po kami at natupad ang iyong kalooban. So ang glorification po mga kapatid ay hindi lamang, wow, perfect knowledge na ako. Hindi lang po, wow, napalitan na ang aking katawan. Kapag sinabi glorification, kung ano po yung joy at pleasure ng Diyos is also the pleasure and joy and delight ng simbahan. Right now, kung makikita po natin ang mga tao sa Hades, hindi tayo matutuwa, iiyak po tayo sa awa para sa kanila. Pero until the day of glorification comes, we will be burdened, we will have sorrow, pero on the day of glorification, matutuwa po tayo because natupad ang justice ng Panginoon. This evening mga kapatid, ano po ba ang hinahatid ng mga tekstong ito sa atin? Takot? Saya? Pasasalamat? It should be all of it. Takot dahil ganyang katindi magalit ang Diyos. Kasiyahan dahil tayo ay na kay Kristo. At paggalang sa Diyos dahil ang Diyos ho natin ay banal. And one day, ang lahat ng gumagawa ng kasamaan dito sa mundo, ang lahat ng kahirapan po natin, ang lahat ng umuusig ho sa atin, ang Diyos ang bala sa kanila sa araw ng paghuhukom. Pero habang hindi pa ho dumarating ang Panginoon, anong dapat gawin ng simbahan? Ipanalangin po natin ang lahat ng umuusig sa atin. Ipanalangin po natin yung mga taong binabahagian natin o nais po natin bahagian. Dahil katakot-takot po ang mararanasan po nila sa mga araw na ito. Everyone needs to hear the gospel. With that being said, mga kapatid, I hope and pray that sa ating pag-aaral, that we have come to see the grace of God and the wrath of God. And we can never separate these two in the sense that puro love lang ang Panginoon pero hindi siya wrath. In the essence of God, there is wrath. In the essence of God, and the attributes of God, there is love. God is both. God is both. So this evening, may mga katanungan po ba tayo nitong gabi sa ating mga napag-aralan? And humihingi din po ako ng kapatawaran po sa inyo because last time, hindi po namin binuksan yung Q&A. So now we want to open up po sa inyo yung Q&A. And does anyone have any questions? Ito, may tanong ako doon sa yung present of God sa impyerno. Diba,
mararanasan ng mga tao kadiliman. Parang nagko-contradict yung sinasabi yung di ba ang Diyos ay ilaw. Mhm. So, how can you paano natin may maipaparalal yung liwanag na bagamat nandun siya sa impyerno, ang presensya nasa impyerno. Paano mo yun? I think that darkness there, Brother Joel, I think, unang-una, walang imposible sa Diyos. Kasi sa Lumang Tipan, in the Old Testament, hindi ko po matandaan kung anong verse or chapter po yun in the Bible where it says in the Old Testament, binabalutan po ng Diyos ang kanyang sarili in darkness. But that's a language of yung terror and awesomeness and the mighty presence of God. Right? And even, dun sa bundok po ng Sinai, tuwing bumababa po ang presensya ng Diyos, what happens? There's darkness, may kidlat, may ugong, right? So, hindi natin masasabi that imposible sa Diyos to demonstrate darkness to a certain degree para na maipakita how majestic and powerful He is. Pero in the Bible, kapag sinabi po siya ay liwanag, sa isang banda, we could say that yung liwanag po talaga siya in the literal sense dahil nung nakita po ni Pablo si Jesus, there was light shining on the road of Damascus. Bukod pa ho dito, liwanag also represents perfection and righteousness. So when we say that sa impyerno, ang presensya ng Diyos po doon ay nandoon and it's full of darkness, it's another way of saying that yung nilalarawan po ng darkness is chaos, wrath, the anger of God. Wala po doon ang kabutihan ng Diyos. Yeah. Walang liwanag. Ganun. Well, kung gagawin po natin literal, then yes, yun po nakalagay. Pero if we use it as a metaphor, maari ang nilalarawan po ng darkness is wala po doon ang biyaya ng Diyos, wala po doon ang kabutihan ng Diyos. Kundi, galit. Galit po, yes. Yes, Kuya. Basta, di parang yung sinasabi niyo in terms of presence, pwede mo i-alin tulad yung sinulat ni Paul sa Romans 9 sa election, di ba? May kita mo dun sa pagpili niya meron Jacob I love Esau. For destruction. Yeah. So, those bound for destruction, siyempre na dun siya kasi kapangyarihan niya pa rin yun, di ba? Tsaka mismo po si Haring David na nagsabi sa Salmo 139, kahit ihiga ko ang aking kama sa Sheol, nandun po kayo. So, hindi natin pwede sabihin that yung Sheol na tinutukoy po dun libingan lang. But it's a reference. Kasi if God made hell, why wouldn't He not have His presence there? So, ang Diyos is all over. So, we could say yung hell is still it's not holy. Is it holy? No, anger of God. Anger and God in terms of galit ang Panginoon sa kasamaan, di ba? Sa mga nagbe-building. Well, kasi when we say holy, everything that proceeds from the attributes of God, if I'm saying that the right word, is holy. Ang kanyang pagmamahal is holy. Ang kanyang paghatol is holy. Even ang kanyang paglikha is holy because it comes from Him. So walang bagay na ginagawa ang Diyos o nanggagaling sa Diyos that is not holy. Because everything that represents who He is holy. So it's branch of His holiness. Right. It's, So one is holy anger, holy wrath, holy love. Yeah, so there's holy. It's holy. That's holy. It's holy, yeah. Kasi nanggaling ho sa Kanya. Yeah. It's expression of who He is. Brother June. Ito yung sinabi niyo nga ang meaning ng destruction. Kasi ito ba'y connected? I think it's connected in my own sa Ezekiel 26:15 to 18 kasi binanggit dito lahat ng nakatira sa tabing dagat pati hari na nakatira sa tabing dagat ay wawasakin. Sure. So I would say that there's a first and second reference po doon. The first reference is yung tinutumbok ni Ezekiel po doon that hahatulan po ng Diyos
either in his time or a few centuries later. And then yung final kahulugan po nun, the second reference, here, the Great White Throne Judgment. Yeah. Okay? Yes po. So yung bang ibig sabihin ng kadiliman tumutukoy ba ito physical? Kadiliman o ito'y tumutukoy sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos? Given that ang revelation po is symbolic, I really don't know, Brother Joel. I really don't know. Kung sasabihin ko literal, then magiging inconsistent ako sa aking mga itinuturo kasi maraming simbolo ho dito, maraming mga words, metaphors na ginamit. Yung tamang sagot po para sa akin is I don't know. It's just because I want to be careful. Yeah. If I say it's not literal, then, so ibig mo sabihin pagdating nila pala sa impyerno, may ilaw doon. And I have to support a verse for that. May possibility na hindi talaga physical yan kasi sabi mo nga symbolic right? So yan ba mayroong kinalaman sa mga pagsalansang sa mga pagsalansang sa mga utos ng Diyos. Kaya yan Pagsalangsang, ano po yung Segregate. Separate. to separate. So, to separate what po? Sorry. I'm learning. That's good. Pagsalangsang. Okay. Organize. To organize. So, bali yung katanungan po ni Brother Joel was just for me to understand ano yung ibig niyo sabihin. Sorry. Hindi naging masunurin sa mga decree ng Diyos. Kaya yung tinutukoy doon sa kadiliman na yun. O iba pang meaning na masasabi natin na pwede maging parang symbolic ng kadiliman. What we could say is, in my understanding of the Bible as a whole, when it comes to light and darkness, it's always separation and division. Yeah. Always separation and division. Kagaya po nito, yung mga nagsasabi sila ay na kay Kristo ay lumakad sa liwanag. Yung mga nagsasabi hindi lumalakad kay Kristo ay nasa kadiliman. There's a separation of lifestyle. But dito, it's no different than yung mga terms ng sheep and goat, wheat and tare. Yeah. In the book of Genesis, ano po yung sineparate po ng Diyos in the early stages of creation? Light and darkness. Day and night. So there's always a division. So dito, kapag inihagis na po yung mga ito dun sa lawang apoy, where there's weeping and gnashing teeth, outer darkness, perhaps yung pinaka-simplified meaning po nun is they'll be separated from God's goodness. Okay. Pero whether that be literal, na talagang puro kadiliman, I don't know. I really don't know. Yeah. Okay? Brother June? Speaking of kadiliman, so anong sinasabi ng ibig sabihin talaga nung sinabi ng Panginoon na you left your first love and then I will take away the lampstand. The yes. lampstand is Jesus. The lampstand is the church. No, I mean yung pinakagitna is Jesus, right? Kung i-interpret po natin yung Revelation, the lampstand is the church. Jesus is the priest in Revelation 1. Kasi nakita ho siya ni John sa pangitain, dumalakad siya between the lampstand. So ngayon, in Revelation 1, verse 19 and 20, nakalagay po doon that ang kahulugan po ng lampstand is the church. Okay. Yeah. Sabi niya, aalisin ko Ang ilaw mo from the lampstand, right. So that means, kung ang Ephesus ay hindi magsisisi, they will cease to be a church. Yun ang ibig sabihin po nun. They will cease to be a church. Pero dahil po sa mga records po natin in church history, lalo na po sa mga isinulat ng mga church fathers, there is indication na nagsisi po ang Ephesian church. Bakit po? Dahil may mga writings sa mga church fathers kung saan nire-remind po nila ang mga taga-Efeso
to come back to the faith, to remain strong in the faith, mga ganon. So there's evidence na nagsisi ho sila. Ay, isa po. Anong represent ng sinasabi ng Panginoon? I'm Alpha and Omega or beginning and end. It means siya ang naglikha ng simula o at siya rin ang tatapos. That's pretty much it, Brother June. He is and always shall be. Okay. Ang katumbas po ng first and last is, He is I am. Yun ang katumbas po nun. He is and always will be. Yeah. Very good question. Anyone else? May mga katanungan nitong gabi? Yes. Yung sa Lucas 11:47 hanggang 51, Pastor, Yes. can you kindly explain ulit bakit tayo na-ituring like yung ating pangkasalukuyan bilang kabilang ng generation na kasi di ba sabi po doon paparusahan yung mga inusig nung henerasyon na iyon of the prophets, of the apostles, bakit tayo kabilang? So, can you kindly elaborate? Yes. So, the first reference, of course, would be sa panahon ng mga Pariseo na yan, we could say that in AD 70, hinatulan sila talaga eh. So, marami mga Hudyo ang pinatay in AD 70, so dumating na yon. But we can also say that the word generation minsan is not just speaking to the first century generation, kundi minsan tumutukoy din ito sa mga susunod na generations. Now, I forgot the exact verse, but yan ay makikita sa Mateo 24. Siguro when I get the chance to look up at it again. But yung paggamit ng salitang generation in Matthew 24, according to some passages here, ay hindi lang nalilimitahan lamang sa panahon ni Kristo. So, I will have to get back to you, Lord willing, next Bible study just to search up the exact passage na binanggit dito. But the way that the word generation is used there is definitely not just limited lang sa panahon nila, but even to the next generations that are to come. So we could say, oh, here it is. Verse 32. Verse 32 of Matthew 24. So sabi ho dito, unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyari na ang lahat ng sinabi ko sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago na mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. The reason why, kapatid, that the word generation there cannot refer to the first century, kasi the context of this section, second coming na eh. So, we could say safely, Lucas 11, tumutukoy siya talaga to the first century only in the sense that yung judgment sa kanila is 70 AD. Pero dahil nga ang generation kapag ginamit sa Gospels ay hindi lang nalilimitahan lamang sa panahon nila, kundi even sa panahon of what we have read in Revelation up until the second coming of Christ, if we take that as a whole, then we have what is written here on the whiteboard. I think the Matthew 24 made it even more clearer. Yeah. The second coming. Kasi once you get to verse 29, kapatid, all the way through, puro second coming na yun eh. But yung sa Luke in particular, it is the one you can say yung unang pinakita, which is The first reference, which happened in 70 AD, and then in light of Revelation, yung nabasa natin, and in light of the word use, the word generation, we can say that it's not just limited to that. Kasi when Jesus talks about final judgment, talagang final judgment yun eh. So it's not just limited to the first century people. Yeah. Okay? Very, very good question. Very good. Anyone else have any other questions po nitong gabi? Mama Tess, may tanong po ba kayo? Pastor, pag namatay ba ang tao, tayo ba makikita nila na yung mapupunta sa Hades?
makikita ba natin ang mga taong namatay na mapupunta sa Hades? Well, the only closest thing na nakikita ko, Nay, is Isaiah 66. Kung babasahin po natin Isaiah 66, but then again, maari hindi po ito literal, kundi meron po siyang mensahe na nais po ihatid. Isaiah 66. At basahin po natin dito dito po tayo sa talatang 22. Isaiah 66 verse 22 pababa. Sinabi pa ng Panginoon kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman. Ang iyong lahi ay mananatili rin magpakailanman. At hindi kayo makakalimutan. Sa bawat pasimula ng buwan at sa bawat araw ng pamamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. At paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem, makikita nila ang bangkay ng mga tao nagre-rebelde sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay at ang apoy na nasusunog sa kanila ay hindi rin mamamatay. At pandidirian sila ng lahat ng tao. Now, this is quite clear, Mama Tess, that tumutukoy na po ito sa end of history na. Kung gagawin po natin ito literal, then yes, makikita. Pero kung ang hinahatid po na mensahe po dito ay para sa mga mambabasa, that kung kayo'y magsisisi, papasok kayo sa bagong langit at bagong lupa. Pero habang hindi pa dumarating yon, manatili kayo sa kabanalan or else ito yung mangyayari sa inyo. Maari yun ang hinahatid na mensahe. Sa buod ma, I don't know. I don't know. Kasi ang pinakatema po talaga ng, or at least yung mensahe na hinahatid po ng Isaiah is, judgment, hope. Judgment, hope. Ito na yung pag-asa, si Kristo. Ayaw mo tanggapin, ito'y mangyayari sa inyo, judgment. So, maari yun ang mensahe na hinahatid ho dito. Pero may binabanggit din nga po sa Biblia that I saw a new heaven, new earth, and there was no more sea. So, kung sinabi na po that the former things have passed away, that means wala na talagang kasamaan, wala nang sense ng kasamaan that we will ever encounter. So, it's a mystery po sa akin, ma. It's a mystery. I really don't know. Brother June? Ito paano yung sinabi niya, nung parabol ng Panginoon, si Lazarus, Naalin pa? yung humihingi ng tulong yung mayaman, na basain yung daliri at ano sa kanyang dila dahil pasong-paso na raw siya. So, how you gonna explain? In my view, Brother June, in my view, I think talinghaga yun. Okay. That's my view. Christians say that's literal. That's a true story. But in my understanding, I think parable po yun. The reason why I say it's a parable is because in chapter 16 verses 1 to 18, talinghaga yun eh. Pero from verse 19 pababa, it doesn't make sense na maging real life story yun where talinghaga yung unang section pero dito sa huli, tunay na kwento. I think the whole chapter ay talinghaga. Mensahe na yun. I think it's a message. Yeah. I think it's a message. Kaya pala sabi ng Carter, it never exists. Yeah, I think it's a message. But I could be wrong, Brother June. But in my understanding of that chapter, kasi yung purpose ng chapter na yun is not about showing us there's a hell. The entire chapter of Luke 16 is, have you been faithful? So kapag binasa po ang talatang 1 hanggang 18, iba yung talinghaga tungkol dun sa alipin na ginamit po niya yung kanyang makamundong karunungan to be faithful and fruitful in something. So ngayon, ano naman yung mensahe ng katapatan dun sa verse 19 pababa? It's about using the riches God gave you faithfully sa pagtulong sa iba, which, yung kwento dun sa talinghaga, hindi tinulungan ng mayaman yung mahirap. So hindi siya naging tapat sa kayamanan na binigay sa kanya ng Panginoon sa mga mahihirap.
So I think it's talinghaga. Talinghaga po siya. That's my understanding. Yeah. Okay, Brother Kuya August, you have a question? Hindi, ano lang. Okay. Pero yung sa ano, parang hindi pa, ako yung sa opinion ko lang, di papakita ng Panginoon. Kasi, parang, tingnan mo yung mga nagkamali. Kasi hindi naman sa atin nanggaling yung kabutihan, di ba, sa Panginoon? Yeah. Maybe it's, walang kalungkutan na, walang kasiyahan at kalungkutan na sabay. Alam mo yun, mga kaibigan mo, pinaparusahan, pinapakita pa sa inyo. Siguro. Oh, even then, yung mga naniniwala po that it will be shown, they would say that wala talaga kalungkutan, kundi matutuwa pa nga sila eh. Because we read that earlier. And God will wipe away all tears. So talagang wala na sorrow. So even for them, it still works that if they believe that makikita pa rin po nila, matutuwa sila because they are rejoicing in the righteousness of God. But given that how you connect Isaiah 66 tsaka Revelation 21, I really don't know. Panginoon. Pero pastor yun. Yeah. God forbid. Small L. Small p. Small P. Parang Pero sir. pastor, yung sinasabi ko, Yeah. parang literal ba yung revelation? Diba? Sa anong banda ho? Sa verse 19. Ng Nung binasa natin kanina. ng chapter 18? Verse 19 nung nagre-rejoice na yung mga tao. Oh. You mean verse 20? Doon sila nagre-rejoice, verse 20. Is it verse 19 verse 1? Diba kanina binasa natin? Okay. So chapter 19, verse 1. Okay. So is that literal? Yeah. I would say so. Kasi dumating na yung judgment po ng Panginoon sa kanila eh. I would say that would be literal. And you know why? Because I highly doubt tayo po ay hindi magiging responsive and I highly doubt magiging malungkot tayo when God's judgment comes. Kasi yun ang request ng mga pinatay eh, since chapter 6. When, O Lord, will you avenge our blood? So ngayon, dumating na, nagre-rejoice sila sa katapatan ng Diyos. So we could see God's judgment sa, kasi lahat ililito eh. Makikita natin yung kabutihan ng Panginoon. And I think that's where 1 Corinthians 13 comes in. On that day, we will have all knowledge. All knowledge. And then all knowledge, but the wrath of God, yun yung sinasabi ko, parang papakita ba ng Panginoon? Right? That maybe kasi why would we rejoice kung hindi natin nakikita? That's my understanding. Why would we rejoice kung hindi natin nakikita? Yeah. There's a lot of mystery, kuya. There's a lot of mystery. Basta ito ang tamang sagot ho. We will know when we're there. Yeah. You know? Tsaka may mga bagay na mananatiling Lihim. sa tao. Yeah. Pero Lantad sa Diyos. Yeah. Malalaman lang natin pag nandun na tayo. Yung Deuteronomy 29. Right. Yes, bro? No, I just wanted to add a footnote kasi kung dito sa lupa, nire-reduce na tayo na naligtas tayo mula sa uot at galit ng Diyos eh. How much more on that final day na talagang wow, this is the reality na Lord, salamat niligtas mo kami sa galit niya. Yeah. I think it's a greater revelation to us who are in Christ na kung ngayon pa lang nire-reduce na tayo sa kaligtasan natin, how much more on that final day. Yeah. So we are rejoicing in God's faithfulness and in God's justice. Yeah. Brother June? I don't know kung tama yung inisip. Nagre-rejoice ba tayo? Because kahit na hindi na natin may isip yung mga mahal natin sa buhay na pinarusahan. Kasi renew mind na tayo, gano'n. Renew mind na tayo. Wala na yun. Kasi, kasi nga sabi, joy. Hindi mo na maaalala yun kasi renew mind ka na. Is that, Ang pagkakaintindi ko, Brother June, when it says there, the former things have passed away, it means that lahat ng na-experience natin sa konteksto ng sinful nature, sinful presence, ay buburahin na ng Panginoon. But if we're referring to memory, maaalala ko ba itong taong ito and that person? It's hard to say kasi may binabanggit po sa Biblia that again, sa Revelation 6, yung mga tao sa langit na pinatay when they were on the earth,
naalala pa nila na sila'y pinatay. And then may binabanggit din po, I think it's in Matthew 19, sinabi po na ating Panginoon sa kanyang mga alagad, each and every one of you, kausap po niya yung mga alagad you will sit beside Abraham, Isaac, and Jacob on their thrones. So, if they have no memory whatsoever of what happened in the past, paano po matutupad yun? And thirdly, sa araw ng paghuhukom, mananagot din po tayo sa Panginoon So, how can God justly judge us kung hindi naman natin maalala yung mga nagawa natin na masama on that day? So, I think there's a mystery there that in the sense that maybe we might remember, but at the same time, yung experience ng kasalanan ay buburahin na once and for all. How that works, I don't know. Kasi sabi nila, I will not remember your sin no more. Your sins, yes. But there's a difference between sins and person. We could say that, because the reason why nasabi your sins no more is because pinatawad ka na ng Diyos But if we're asking memory in the sense of makikilala ko ba yung mga taong ito, it's hard to say. It's hard to say. May mga pahiwatig that we might remember. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? So, Nanay Leonila, may tanong po ba kayo, Nay? Okay. Yung po ano, Pastor, yung tinatawag na New Jerusalem, saan manggagaling yun? Kasi ang langit at ang lupa ay bagong langit, bagong lupa. So magkakaroon pa ng New Jerusalem, gano'n? Bababa sa langit o sa manggagaling? Depende po kung sino tinatanong niyo po, Nay. So, ang maling sagot ay yung binibigay po ng mga Mormon. Sasabi po nila na ang bagong Jerusalem ay bababa daw sa Mississippi yata or Missouri. Yeah. So, yung sinasabi po ng mga Mormon, manggagaling po sa langit, bababa po sa Mississippi or Missouri, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, kapag Kristiyano naman ang tinanong po natin, depende rin. May mga Kristiyano na ang paniniwala po nila, bababa po ang bagong Jerusalem mula sa langit, which yun naman sinasabi ng Biblia, pero bababa talaga sa Jerusalem. So literal na lungsod po yun. Yung bagong Jerusalem ay literal na lungsod. Bababa po talaga sa Jerusalem. Pero sa aking pagkakaintindi, ang nilalarawan po ng Jerusalem sa Ulumang Tipan at sa Revelation ay yung bagong dwelling place ng Diyos. So ngayon, ang iglesia ay tinatawag po templo ng Espiritu Santo. So we are the dwelling place of God. So binabanggit din po sa aklat ng Roma at sa aklat ng Galatia na hindi lang po tayo templo ng Diyos, we are also yung mga Hudyo sa espiritual. Dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo. So kung tayo po yung mga espiritual na Hudyo at tayo ang bagong tahanan ng Diyos, the dwelling place of God, maaari that ang ibig sabihin ng bagong Jerusalem ay iglesia. Tayo yun. Kasi bakit po yun ang aking pagkakaintindi dahil sabi ho doon, bababa mula sa langit ang bagong Jerusalem at handa ho siya na parang isang babaeng ikakasal. Ano po ba ang rason kung bakit po kailangan magkaroon ng bagong langit at bagong lupa? Ano po ang rason kung bakit babalik si Kristo? So para po matupad yung tinatawag na wedding or marriage supper of the Lamb or yung consummation, yung pagsasama ng simbahan sa kanyang Panginoon. So sa aking pagkakaintindi dun sa bagong Jerusalem, hindi siya literal na lungsod na papatong po dun sa lumang Jerusalem, kundi tayo po yung tinutukoy doon. Tayo po yung tinutukoy. Yun ang aking pagkakaintindi ho doon. Okay? Okay? Doon ba magaganap yung marriage supper of the Lamb? That is the marriage supper of the Lamb. Which yung pagsasama po ng simbahan sa... So, pagbabanan ni Kristo, yun ang... That's the marriage supper of the Lamb. Or we could say, the second coming of Christ, hanggang sa pagpasok natin sa new heaven, new earth, that's the marriage supper of the Lamb. The consummation na kung tawagin. Okay? And I think that yan din ang binabanggit ng ating Panginoon sa banal na hapunan when He says, I will not drink this cup with you until that day.
So I think that he's referring to the great consummation, the great communion ng church. Okay, so kung wala na po katanungan, magbigay na po tayo ng doxology sa ating Panginoon.